Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mapagirog na Diyos natin, bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangakoya, sumilay ka. Mga kapatid, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagagawang mga kasalanan. At patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, papurihan natin ang Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming may pagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok sa aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panginoon ko at Diyos ko,
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig kay Kristo. Sa paanyaya na ating mga pagbasa natin na pakinggan sa araw na ito, sa kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Kaya matutunghayin natin sa ating ebanghelyo, ito ay sa konteksto na kung saan ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Na kung saan yung unang pagpapakita ng ating Panginoon ay si Tomas ay wala doon, absent siya. At dito matutunghayin natin yung mga alagad na nagdadalamhati, takot na takot, ay matutunghayan ay nabuhayan. Nagkaroon ulit sila ng pag-asa, malaking kagalakan dahil muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Kaya ibinabahagi nila itong karanasan nila. Pero matutunghayin natin si Tomas ay hindi naniniwala dahil para sa kanya imposible. Dahil talagang sa sinapit ng guro ng Panginoon na kung saan ay talagang imposible na siya ay muling mabuhay. Pero matutunghayin natin na talagang ayaw tanggapin niya yung mga ipinapahayag ng kanyang mga kasamahan na tunay ngang muling nabuhay ang Panginoon. Kaya dito sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo, sabi nga, pagkalipas ng 8 araw, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila na si Tomas. At dito matutunghayin natin na kahit nakapinid ang mga pinto, ay nakapasok ang ating Panginoon. At dito ipinahayag yung sumainyo ang kapayapaan na kung saan ay bagamat natanggap na ng mga alagad yung kapayapaan na kung saan ay siya ay muling nabuhay, pero ngayon ay ipinapahayag niya ulit na tunay siyang muling nabuhay. At ngayon ay diretsahan niya ng talagang nakatuon kay Tomas na kung saan siya ay bukod tangi dahil sa katigasan ng kanyang ulo, kanyang puso na ayaw maniwala na siya ay muling nabuhay. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, sabi nga, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka na. Kaya matutunghayin natin ay talagang ito yung mataas na pagkilala ni Tomas sa kanyang guro, sa ating Panginoon. Dahil nasambit niya na sabi nga, Panginoon ko at Diyos ko. Talagang ito yung pagpapahayag ng kanyang profession of faith na talagang tunay nga na ang ating Panginoon ay Panginoon at siya ay Diyos dahil siya ay muling nabuhay. Wala nang kamandag ang kamatayan, kasalanan. So, ibig sabihin, nagapi. At dito kinikilala niya yung mataas na pagkilala niya sa ating Panginoon bilang Panginoon at Diyos ko. Kaya talagang pinanindigan na ito ni Tomas na itong karanasan na ito ay talagang nagpabago sa kanya. At talagang, kumbaga, naging masigasig na siya para ipahayag ang isang katotohanan na minsan mahirap, may paliwanag, pero kailangan niya itong ipahayag sa lahat ng dako, sa lahat na kanyang pupuntahan. Kaya kahit magwakas ang kanyang kamatayan, na kung saan kahit siya ay usigin, kahit siya ay pahirapan, talagang kailangan niya itong ipahayag, ipangaral tungkol sa ating Panginoong Yesus na siya ay Panginoon at Diyos. Kaya nga hindi siya natakot magbuwis ng kanyang buhay dahil sure na siya. Kahit kamatayan ay talagang kahit kamatayan ng kanyang susuinin ay tiwala siya
na siya ay muling mabubuhay. Dahil maalala niya na ating Panginoon, nung magtanong siya, Panginoon, saan ka pupunta? Paano na yung malalaman daan? Sabi niya ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Na kung saan ay talagang, kumbaga, pinanhawakan na rin yun ni Tomas. Kaya inaalala natin siya ngayon. Yung kanyang ipinamalas, pinakita, na talagang pagpapahayag ng pananampalataya. Na kung saan ay ayon sa tradisyon, umabot siya hanggang sa India. Kaya doon meron tayong mga kapatid na mga Katoliko, mga Kristiyano, na kung saan ay ito'y bunga ng kanyang pangangaral, pagpapahayag ng pananampalataya, katapatan, pagmamahal sa Panginoon. Na kung saan kahit ang kanyang buhay ay inialay niya. Tinatakan niya ito ng kanyang dugo, tanda ng kanyang talagang na may pahayag yung pananampalataya. Kaya nga tayo, na bagamat hindi tayo nakakita sa earthly Jesus nung siya ay nabubuhay at hindi natin siya nakita personally o anuman, ay matutunghay natin ay nagiging mapalad din tayo. Bagamat swerte yung mga alagad dahil nakasama nila ang earthly Jesus, nasaksihan niya ang muling pagkabuhay, tanda ng pinakapusod ng ating pananampalataya tungkol sa pagkilala sa ating Panginoon bilang Diyos. Pero matutunghay natin na tayo na tumanggap ng pananampalatayang ito ay nagiging mapalad din tayo. Dahil lubos tayo nagtitiwala at inilalagak natin ating sarili, ating oras, ating panahon, ating buhay para sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nagiging mapalad tayo kahit marami mga pagsubok na dumarating, mga pag-uusig. So, yung tipong ay tayo patuloy na kumakapit, nagtitiwala sa Panginoon. At ipinapahayag natin, sinasabuhay natin ang kanyang mga aral at mga turo. Kaya nga, sabi nga ng ating salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo mga Kristiyano ay talagang very victorious tayo. So, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mahiya, hindi dapat tayo panghinaan. Bagkus tuloy lang natin na isabuhay ating pananampalataya, tuloy lang tayo na ipahayag ito sa araw-araw nating buhay, na talagang sinisikap natin masundan ang yapak ng ating Panginoon. Kaya kapag nagagawa natin yan, tunay nga na tayo ay mga citizen sa langit. Kasi sabi nga sa ating unang pagbasa, mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil sa inyong pakikipagkaisa sa Kanya, kayo'y may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya tayo mga Katoliko, talagang pinapakita natin na tayo ay kaisa na mga alagad ng ating Panginoon, na kung saan inaalala natin sila at yung kanilang mga aral na tinanggap mula sa ating Panginoon ay atin din talagang tinatanggap at atin ding binibigyan, ay sinasabuhay. Kaya dito, kinikilala natin at nakakatugon tayo sa ipinapahayag ng unang pagbasa na kung talagang gagampanan natin yung ating pagiging binyagan, yung ating tinanggap na pananampalataya,
at tayo'y nagiging kabahagi ng simbahan, ang katawan ni Kristo, na kung saan yun din ang pinahayag ng mga apostol, katulad ni Santo Tomas. Amen. Taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay, na ang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating kahilingan sama ng habag. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapang-ibabawan ng kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Kalakip ng ating mga personal, mga kahilingan na pinatutungkulan ng misang ito. Ama, sa paglulog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin namin ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alak at tinapay sa altar mo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay, kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod, kalakip ang dalangin itaguyod mo,
ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayong kami nagpapasalamat sa iyo kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligan katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit na papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin o pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinanabikan dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama sa Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
Mga kapatid, narito po ang Kristo ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo niyan sa piging ng ating Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Angin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami nagsalo sa katawan at dugo ng anak mo. Mapanaligan nawa namin siya, kaisa ni Apostol Santo Tomas, may pahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod. Sa pamamagitan niya, kasama sa Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas. Sa darating na July 7, araw ng Lunes, ang ating healing mass ay pangunahan ni Healing Priest Father Joey Pallier. Inanyayahan ko po kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel 162, East Avenue Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa, at mass sponsor o love offerings. Tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931 o Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-63
14589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Alina G at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat sa ipakikisa sa ating banal na pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.